Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man kayo naroroon, sa mga sandaling ito, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo akong muli sa isang panibagong kwentong magbubukas sa ating mga puso't isipan. Sabi nila, ang halaga raw ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng kanyang mga alahas o sa karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ngunit paano kung sa isang iglap, ang buong pagkatao mo ay husgahan dahil lamang sa damit na iyong suot? Paano kung ang dignidad na tanging yaman mo ay subukang yurakan sa harap ng maraming tao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan sa ang bituin na inapakan. Magnanaka ba takaw? Ang isang salitang yon ay tila isang kulog na yumanig sa buong VIP suite ng Damarahuyo Hotel. Isang salitang dumurog sa katahimikan ng hapon at sa puso ng babaeng pinatutungkulan nito. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan Salcedo habang mahigpit na hawak ang basahan. Ang kanyang uniforme bilang isang housekeeping attendant na kanina lamang ay suot niya ng may pagmamalaki. Ngayon ay parang isang kasuotang nagpapakita kung gaano siya kaliit sa mundong ito. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo, ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sa kanyang harapan, nakatayo si Celestina Imperial, isang babaeng nababalutan ng diamante mula ulo hanggang paa. Ang mukha nitong perpektong na make-up-an ay ngayoy puno ng galit at pandidiri. Ang daliri nitong may mamahaling singsing ay nakaturo ng diretso sa kanya. Nasaan na ang diamond necklace ko? Umamin ka na. Ikaw lang ang pumasok dito para maglinis. Sigaw muli ni Celestina. Ang boses ay mandiyay ay matinis at masakit sa tainga. Ma'am, hindi po. Wala po akong kinukuha. Halos pabulong na sagot ni Amihan. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang takot ay tila isang kamay na sumasakal sa kanya. Iniisip niya ang kanyang pamilya, ang gamot ng kanyang ina, ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa kanila. Huwag ka nang magsinungaling. Hinablot ni Celestina ang kanyang pitaka at kumuha ng isang bungkos ng pera. Ibinato niya iyon sa sahig. Sa paanan ni Amihan, ang mga piraso ng papel na may halaga ay kumalat sa mamahaling carpet na parang mga tuyong dahon. Ayan, barya lang yan sa akin. Ibalik mo na lang ang kwintas ko. Mas mahalaga pa yon kaysa sa buong buhay mo. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat tingin ay isang paghusga. Nagsimula ng magtipon ang ibang mga staff ng hotel sa may pintuan. Kasama na ang kanilang manager na si G. De Ocampo. Ang mga mata nila ay puno ng awa, ng pagtataka at ng pang-aakusa. Para kay Amihan, ang marangyang silid na yon ay naging isang kulungan at siya ang sentro ng isang sirko ng kahihiyan. Si G. De Ocampo, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na laging nakangiti, ay ngayoy balisa. Lumapit siya kay Celestina na kayuko na tila isang alipin. Ma'am Imperial, pasensya na po sa abala. Aayusin po namin ito. Humarap siya kay Amihan. Ang nangiti ay nawala at napalitan ng isang malamig at desididong ekspresyon. Amihan, para matapos na to, kailangan naming kapkapan ang mga gamit mo. Procedural lang to. Pero sir, wala po talaga. Pagmamakaawa ni Amihan, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang pagkapkap sa kanya ay parang paghubad na rin sa kanyang dignidad. Wala nang pero-pero, sabat ni Celestina. Kung hindi mo ilalabas, tatawag ako ng pulis. Ipakukulong kita, hampas lupa. Sa puntong yon, sumuko na si G. De Ocampo. Ang takot na mawala ng isang mayamang kliyente
ay mas matimbang kaysa sa karapatan ng isang hamak na empleyado, tumingin siya kay amihan nang may finality. Amihan Salcedo, I'm sorry, you're fired. At hindi ka makakaalis dito hanggat hindi ka dumadaan sa security. Gumuho ang mundo ni amihan. Ang mga pangarap niya ay biglang naging abo. Ang kahihiyan ay tila isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Napatungo na lamang siya. Hinahayaang umagos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala na siyang lakas. Wala na siyang pag-asa. Nang biglang, isang malinaw na tunog ng elevator ang narinig sa hallway. Bumukas ito. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay matalim at malamig, na tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sino mang kanyang titigan. Lahat ay napahinto. Maging si Celestina ay natigilan nang makilala ang bagong dating. Naglakad ang lalaki palapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay ang tanging maririnig sa nakabibinging katahimikan. Huminto siya sa pagitan ni Celestina at nang kaawa-awang si amihan. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Hindi niya pinansin si Celestina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na si amihan. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat at awtoridad na nagpatindig ng balahibo ng lahat. Si Gide Ocampo ang unang nakabawi. Mr. Montenegro, magandang hapon po. May kaunting, hindi lang po pagkakaunawaan. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Isagani Montenegro. Ang tingin niya ay nanatili kay amihan na dahan-dahang nag-angat ng kanyang basang mukha. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni amihan sa mga mata ng estranghero ang isang bagay na hindi niya maintindihan, isang anino ng pamilyar na sakit. Bago pa man makasagot muli si Celestina para ipagpatuloy ang kanyang akusasyon, nagsalita si Isagani. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit sapat na para maging isang lindol na yumanig sa pundasyon ng The Marahuyo Hotel. Bitawan niyo siya. Isang sandaling katahimikan. Siya ang mapapangasawa ko. Para kay Isagani Montenegro, ang oras ay tila bumagal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na pagtambol sa kanyang dibdib. Isang ritmong pamilyar. Ang ritmo ng galit at ng walang kapangyarihan. Ang eksenang nasa harap niya ay halos isang perpektong kopya ng isang bangungot mula sa kanyang nakaraan. Ang nag-iba lang ay ang mga mukha, ang lugar, ang panahon. Ngunit ang diwa ay pareho, isang mayaman na umaapi at isang inosenteng napipilitang yumuko. Hindi na niya kailangang marinig ang buong kwento. Nakita niya ang lahat sa mga mata ni amihan, ang takot, ang kahihiyan, ang pagkasuklam sa sarili na hindi naman dapat naroroon. At sa isang iglap, hindi na si amihan ang nakikita niya, kundi ang kanyang ina. Inay. Isang mabilis na alaala ang gumuhit sa kanyang isipan, ang kanilang maliit na bahay noon, ang amoy ng lumang kahoy at sabong panlaba. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na umiiyak habang pinupunasan ang mga pisngi. Hindi ito humahagulgol, iyon ang mas masakit. Ang mga luhang walang tunog, ang mga hikbing kinikimkim, ang uri ng pag-iyak ng isang taong pakiramdam ay wala nang natitirang dignidad. Ganoon na ganoon. Humigpit ang pagkuyom ng panga ni Isagani. Hindi na mauulit. Isinumpa niya sa sarili. Hindi habang narito ako. Hindi niya pinansin ang pagkabigla sa mukha ni Celestina o ang pamumutla ni Gide Ocampo. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa harap niya. Dahan-dahan siyang lumapit dito at sa unang pagkakataon, kinausap niya ito ng direkta. Tumayo ka.
Utos niya. Ang boses ay mas malumanay na ngayon, ngunit mayroon pa ring diin ng awtoridad. Tumingala si Amihan. Ang mga mata ay puno pa rin ng pagkalito. Tila hindi nito maintindihan kung ano ang nangyayari. Hinawakan ni Isagani ang siko nito, isang hawak na magalang ngunit matatag, at tinulungan itong tumayo. Mr. Montenegro, ano pong ibig sabihin nito? Naglakas loob na tanong ni Celestina. Ang boses ay naghahalo ang pagkagulat at iritasyon. Hinarap siya ni Isagani. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo sa impyerno. Ang ibig kong sabihin, Miss Imperial, ay kailangan mo sigurong magpatingin sa mata. Dahil ang inaakusahan mong magnanakaw ay ang babaeng pakakasalan ko. At kung may isang bagay na nawawala sa'yo, baka gusto mong hanapin sa ibang lugar bago ka manira ng buhay ng ibang tao. Walang sino man ang nangahas na sumagot. Kinuha ni Isagani ang pagkakataong iyon. Inakay niya si Amihan palabas ng silid, palayo, sa mga matang mapanghusga. Bawat hakbang nila sa hallway ay mabigat. Ramdam ni Isagani ang panginginig ng braso ni Amihan sa ilalim ng kanyang kamay. Hindi ito nagsasalita. Tila isang manikang basag na naglalakad. Pagdating nila sa parking lot, pinagbuksan niya ito ng pinto ng kanyang itim at makintab na sasakyan. Nag-atubili si Amihan na patingin sa mamahaling sasakyan at pagkatapos ay sa kanyang sarili. Muli, ang pag-aalinlangan. Pumasok ka na, sabi ni Isagani. Hindi kita iiwan dito. Sumunod ito ng walang imik. Umikot si Isagani at naupo sa driver's seat. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas nakabibingi. Ang amoy ng mamahaling leather ay tila sumisigaw ng pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Pinaandar niya ang makina at nagsimulang magmaneho palayo sa hotel. Palayo sa eksenang iyon. Ilang minuto silang naglalakbay sa katahimikan bago tuluyang nagsalita si Amihan. Ang boses nito ay mahina, basag at nanginginig. Bakit? Bakit niyo po ginawa yon? Hindi agad sumagot si Isagani. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kalsada, ngunit ang isip niya ay nasa nakaraan. Dahil may mga bagay sa mundong ito na hindi ko kayang palampasin na lang. Sagot niya, ang boses ay mababa at seryoso. Ang pang-aapi sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila ay isa roon. Pero, Sir, hindi niyo po ako kilala. At yung sinabi niyo na mapapangasawa, alam ko. Huminga siya ng malalim. Ito na ang parte kung saan kailangan niyang ipaliwanag ang isang desisyong ginawa niya dahil sa bugso ng damdamin. Isang desisyong pinapatakbo ng mga multo ng kahapon. 20 taon na ang nakalipas. Pagsisimula niya, ang ina ko ay isang labandera. Isang araw, pinagbintangan siya ng kanyang amo na nagnakaw ng isang gintong pulseras. Isang pulseras na hindi naman talaga nawawala. Itinago lang pala ng anak nito. Tumingin siya saglit kay Amihan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng pakikinig. Walang ebidensya. Pagpapatuloy niya. Salita lang laban sa salita. Pero sino ba ang paniniwalaan ng mga tao? Ang mayaman at makapangyarihang amo o ang hamak na labandera? Pinahiya siya sa harap ng ibang mga katulong. Tinawag siyang magnanakaw. Hindi siya pinademanda, pero sinira nila ang pangalan niya, ang dignidad niya. Mula noon, hindi na siya ngumiti ulit. Namatay siyang may bit-bit na kahihiyan sa kanyang puso. Naramdaman ni Isagani ang pagkirot sa kanyang dibdib, isang lumang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang nakita ko kanina, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginig sa tindi ng emosyon, ay hindi ikaw. Ang nakita ko ay ang nanay ko, at hindi ko hahayaang maulit ang nangyari sa kanya. Natahimik si Amihan. Nang magsalita ito muli, mayroon ng mga luha sa kanyang boses. Naiintindihan ko po. Maraming salamat sa pagtulong.
Pero hindi niyo na po kailangang gawin to. Pwede niyo na po akong ibaba kahit saan. Umiling si Isagani. Hindi mo naiintindihan. Ang isang tulad ni Celestina Imperial, hindi siya titigil. Sasabihin niyang nagsinungaling lang ako para pagtakpan ka. Gagamitin niya ang pera niya para siguraduhing wala ka nang makukuhang trabaho kahit saan. Para sa kanya, isa itong laro. Isang laro kung saan kailangan niyang manalo. Kaya, ano po ang gagawin natin? Tanong ni Amihan. Ang takot ay bumabalik sa kanyang boses. Dito na. Kumuha si Isagani ng isang folder mula sa passenger seat sa likod. Iniabot niya ito kay Amihan. Kailangan nating panindigan ng kwento. Binuksan ito ni Amihan. Sa loob, nakasulat sa itaas na bahagi ng dokumento ang mga salitang Marriage Contract Agreement. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi ko po to kaya, sabi niya. Isinasara ang folder na tila isang bagay na nakakapaso. Sir, ibang-iba po ang mundo natin. Isa lang po akong simpleng tao. Hindi ako bagay sa mundo ninyo. Pagtatawanan lang ako ng mga tao. At kayo, hayaan mo silang tumawa. Mariing sabi ni Isagani. Ito ang proposal ko. Magpapanggap tayong mag-asawa. We will make them believe this story. Sa loob ng 6 na buwan, titira ka sa poder ko. Bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo. At sa panahong yon, sisiguraduhin kong si Celestina Imperial mismo ang hihingi ng tawad sa'yo sa harap ng publiko. Pagkatapos ng 6 na buwan, o kapag nangyari na yon, malaya ka na. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit kahit saan mo gusto. Pero bakit? Bakit niyo po gagawin ang lahat ng ito para sa akin? Tumingin si Isagani nang diretso sa mga mata ni Amihan. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng isang bagay na mas malalim pa sa awa. Isang matinding pangangailangan, isang personal na krusada. Ito lang ang paraan para mabigyan ka ng hustisya at para mabigyan ko ng kapayapaan ang sarili ko. Papayag ka ba? Walang tulog. Buong gabi, paulit-ulit na umikot sa isipan ni Amihan ang tanong na binitiwan ni Isagani Montenegro. Papayag ka ba? Isang simpleng tanong na may bigat ng 100 taon. Sa isang gilid ng timbangan ay ang kanyang simpleng buhay. Mahirap? Oo, pero tahimik. Sa kabilang gilid naman ay isang alok na parang panaginip at bangungot na pinagsama. Isang kasunduan na magbibigay sa kanya ng hustisya. Ngunit kapalit ay ang pagpasok sa isang mundong hindi kanya. Iniwan siya ni Isagani sa isang disenteng hotel, hindi sa Marahuyo syempre, para makapag-isip. Binigyan siya nito ng pera para sa pagkain at isang burner phone para matawagan niya ito sa kanyang desisyon. Hindi niya ginalaw ang pera. Hindi niya rin alam kung paano sisimulan ang pagtawag. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod. May mamasamasang mata at gusot na uniforme. Ito ba ang babaeng magpapanggap na fiancé ng isang bilyonaryo? Katawa-tawa. Ngunit nang maalala niya ang mapanuyang mukha ni Celestina, ang pagbato ng pera sa kanyang paanan, ang malamig na pagtataboy ng kanyang manager. Isang apoy ang unti-unting nag-alab sa kanyang dibdib. Ang apoy na yon ay hindi galit, kundi pag-asam. Pag-asam para sa dignidad. Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya ang numerong ibinigay sa kanya. Isang ring lang. Sumagot na agad. Nagdesisyon ka na? Tanong ng pamilyar na barito ng boses. Huminga ng malalim si Amihan. Pumapayag na po ako. At doon nagsimula ang lahat. Isang itim na sasakyan ang sumundo sa kanya. Hindi na si Isagani ang nagmamaneho, kundi isang lalaking naka-uniforme na magalang siyang pinagbuksan ng pinto. Ang biyahe ay tahimik, ngunit ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila naglalayo sa kanya sa dati niyang buhay. Huminto sila sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ang pangalan sa itaas, Montenegro
Prime Tower. Nasa pinakamataas na palapag ang tirahan ni Isagani. Isang penthouse. Nang bumukas ang pinto ng elevator at pumasok siya, napahawak siya sa kanyang bibig. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang. Ang mga dingding ay halos puro salamin na nagpapakita ng isang malawak na tanawin ng buong syudad. Ang mga muebles ay moderno at minimalist. Bawat isa ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Parang isang palasyo sa alapaap. Welcome to your new home for the next 6 months, sabi ni Isagani na lumabas mula sa isang silid. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at gray na jogging pants. Malayo sa suot nitong suit kahapon. Ngunit ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Sir Isagani! Iyon lang ang nasabi ni Amihan, nabubulol. Isagani. Just Isagani. Pagtatama nito. We're engaged, remember? Walang sir sa pagitan natin, lalo na kapag may ibang tao. May isang babaeng lumapit, ang personal assistant yata ni Isagani. Inabutan siya nito ng susi. This will be your room, sabi ni Isagani. Itinuturo ang isang pinto. May mga damit at iba pang gamit na dyan. We had your size estimated. Kung may kulang, sabihin mo lang sa assistant ko. Pagpasok ni Amihan sa silid, muli siyang namangha. Isa itong malaking kwarto na may sariling banyo at isang walk-in closet. Sa loob ng closet, nakahilera ang mga damit na may mga tatak na sa magazine niya lang nakikita. May mga sapatos, bag at accessories. Tila siya si Cinderella at kararating lang ng kanyang fairy godmother. Ngunit ang kanyang karwahe ay isang kontrata. Naupo siya sa malambot na kama at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang matalik na kaibigan. Gaya, sabi niya nang sagutin ni Ligaya ang tawag sa video. Ami, Diyos ko, saan ka ba nagsuot? Alalang-alala ako sa'yo. Tinanggal ka raw sa trabaho? Anong nangyayari? Bungad agad ng kaibigan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mahabang kwento, Gaya. Nasaan ka? Bakit parang ang ganda ng background mo? Nasa langit ka na ba? Napangiti si Amihan sa kabila ng lahat. Baliw, halos, pero hindi. At ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-aakusa, ang pagdating ni Isagani, ang alok nito. Sa kabilang linya, ang bibig ni Ligaya ay unti-unting bumubuka hanggang sa halos magkasya na ang isang mansanas. Teka, rewind. So, sinasabi mo, may isang Prince Charming na dumating? Ipinagtanggol ka, at ngayon, magpapanggap kayong mag-fiancé at titira ka sa palasyo niya sa alapaap? Ami, sigurado ka bang hindi ka nananaginip? O baka naman nakidnap ka na at yan ang kwentong pinasabi sa'yo? Totoo lahat, Gaya. Nakakatakot, pero totoo. Ay grabe, pang-drama sa TV. So gwapo ba? Masungit, mabait. Lahat. Sagot ni Amihan, na patingin sa labas ng kanyang pinto. Nang gabing iyon, sabay silang kumain ng hapunan sa isang mahabang mesa na para sa 10 tao. Ang katahimikan ay nakakailang. Tanging ang tunog ng kanilang mga kubyertos ang maririnig. Sinusubukan ni Amihan na kumilos ng normal, ngunit bawat subo niya ay pinag-aaralan niya. Natatakot na baka mali ang kanyang table manners. Si Isagani naman ay nakatingin lang sa kanyang plato, ngunit ramdam ni Amihan ang mga pasulyap-sulyap nito sa kanya. Hindi ito nagsasalita, tila may sariling mundo. Ano kaya ang iniisip nito? Pinagsisisihan na kaya niya ang desisyon niya? Matapos ang hapunan, nagulat si Amihan nang lumapit ang assistant ni Isagani. May dala itong isang maliit at eleganteng itim na kahon. Inilapag nito iyon sa mesa sa harap ni Isagani. Binuksan ito ni Isagani. Sa loob, sa ibabaw ng pulang velvet, ay isang singsing. Isang simpleng puting ginto na may isang diamante sa gitna. Hindi ito malaki o magarbo.
pero kitang-kita ang ganda at halaga nito. Tumayo si Isagani. Lumakad ito palapit sa kinauupuan ni Amihan. Napatingin si Amihan sa kanya. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Kinuha ni Isagani ang singsing mula sa kahon. Ang mga mata niya ay seryoso, walang emosyon, na tila isa lang itong transaksyon sa negosyo. Ngunit ang kilos niya ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa hangin. Simula bukas, sabi ni Isagani, ang boses ay mababa at malinaw. Kailangan nilang maniwala na totoo ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaliwang kamay ni Amihan. Ang balat niya ay mainit kumpara sa nanginginig nitong mga daliri. At sa harap ng nagniningning na mga ilaw ng syudad mula sa salaming dingding, isinuot niya ang sing-sing sa daliri nito. Sakto. Perpekto. Ang malamig na metal sa kanyang balat ay isang paalala. Ito na ang simula. Ang unang hakbang sa isang palasyong hindi kanya, sa isang buhay na hiram lamang. Para kay Isagani, ang lahat ng bagay ay may layunin. Ang bawat desisyon ay isang kalkuladong hakbang. Ang pagdala kay Amihan sa Montenegro Prime Holdings ay hindi dahil sa sentimiento. Ito ay isang estratehiya. Kailangang makita siya ng mundo, ng kanyang mga empleyado, ng kanyang mga kliyente, at higit sa lahat, ng kanyang mga kaaway, bilang si Amihan Salcedo, ang mapapangasawa ni Isagani Montenegro. Kailangang maging kapani-paniwala ang lahat. Isa lamang siyang instrumento para sa kanyang plano, isang mahalagang piyesa sa isang komplikadong laro ng ahedres. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang sabay silang bumababa sa private elevator patungo sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng tore. Nakasuot si Amihan ng isang simpleng kremang bestida, isa sa mga pinabili niya, bagay sa kanya. Walang kolorete sa mukha maliban sa kaunting pulbos. Sa mundo ni Isagani ni na puno ng mga babaeng tila nabubuhay sa lipstick at pekeng pilik mata, si Amihan ay nakakapanibago at nakakailang. Naramdaman niya ang pagiging aligaga nito sa kanyang tabi. Ang mga kamay nito ay magkahawak sa harap. Ang mga mata ay namamanghang pinagmamasdan ang bawat sulok ng gusali. Kitang-kita ang pagiging tagalabas nito. Ngunit sa kabila ng kaba, mayroon itong natural na dignidad. Hindi ito nagtatanong. Hindi ito humahanga ng malakas. Tahimik lang itong nagmamasid na may halong respeto. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang isang malawak na espasyo. Ang kanyang executive office. Agad na sumalubong ang kanyang sekretarya na pilit tinatago ang pagkagulat sa mukha nang makita si Amihan. "Good morning, sir," bati nito. "Cancel my 10 o'clock meeting and bring us coffee." Utos ni Isagani, dire-diretso ang lakad papasok sa kanyang pribadong opisina. Bago pa man sila makapasok, isang boses ang pumigil sa kanila. "Gani, akala ko ay hindi ka napapasok ngayon." Lumingon si Isagani. Nakatayo roon si Marco Ventura, ang kanyang business partner at matagal ng kaibigan. Nakangiti ito ng malapad, isang ngangiting laging nagpapagaan ng anumang tensyon sa isang business meeting. Ngunit nang dumapo ang tingin nito kay Amihan, bahagyang kumunot ang noo nito sa pagtataka. "Marco!" bati ni Isagani. Lumapit siya at tinapik ito sa balikat. "May kailangan lang akong asikasuhin." "Mukha nga," sabi ni Marco. Ang mga mata ay sinusuri si Amihan mula ulo hanggang paa, ngunit sa paraang hindi bastos. "You're full of surprises, Gani. Hindi mo man lang naikukwento." Huminga ng malalim si Isagani. "Eto na." "Marco, I'd like you to meet Amihan Salcedo. Ami, this is Marco Ventura, my partner." Ngumiti si Amihan, isang maliit at mahiyain na ngiti. "Hello po." "Amihan," pag-ulit ni Marco, tila nilalasap ang pangalan. Inilahad nito ang kamay.
It's a pleasure to finally meet the woman who captured the heart of this stone-cold bachelor. Nagtawa ito. Nag-atubiling inilahad ni Amihan ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ni Marco ay saglit ngunit matatag. Congratulations sa inyo. I must say, she's very different. A breath of fresh air. Ang mga salitang iyon ay parang isang papuri. Ngunit para kay Isagani, mayroon itong ibang kahulugan. Isang pag-usisa, isang pagtatasa. We have things to discuss. Sabi ni Isagani, bahagyang hinihila si Amihan palapit sa kanya. We'll catch up later, Marco. Tumango si Marco. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Ngunit habang tumatalikod sila, ramdam ni Isagani ang mga mata nito na nakatitig sa kanilang likuran. Sa loob ng kanyang opisina, na may malaking bintanang tanaw ang buong syudad, pakiramdam ni Isagani ay bumalik na siya sa kanyang kaharian. Ngunit ang presensya ni Amihan ay nagbigay ng ibang pakiramdam sa lugar. Naupo siya sa kanyang leather na upuan at nagsimulang tingnan ang mga dokumento. Si Amihan naman ay maingat na naupo sa sofa sa gilid, tahimik at tila ayaw gumawa ng ingay. Lumipas ang halos isang oras. Naging abala si Isagani sa isang mahalagang tawag sa telepono. Habang kausap ang isang kliyente mula sa Hong Kong, ang mga mata niya ay hindi sinasadyang napapatingin sa gawin ni Amihan. Hindi nito ginalaw ang kape, hindi nito binuklat ang mga mamahaling magazine sa mesa. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Pagkatapos ng tawag, nang akma na siyang magsusubsob muli sa trabaho, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Tumayo si Amihan. Naglakad ito. Hindi papalabas, kundi papunta sa isang sulok ng kanyang opisina. Doon, sa tabi ng isang bookshelf, ay may isang halaman. Isang fiddle leaf fig na dati malago, ngunit ngayoy halos kalbo na. Ang mga dahon nito ay naninilaw at may mga tuyong gilid. Matagal na niya itong hindi napapansin. Para sa kanya, isa lang itong palamuti na nabigo. Ngunit para kay Amihan, tila iba ang nakikita nito. Maingat nitong hinawakan ang isang halos tuyo ng dahon. Nakita ni Isagani ang lungkot sa mukha nito. Pagkatapos, lumingalinga ito. At nang makita ang water dispenser sa gilid, kumuha ito ng isang basong papel. Nilagyan niya iyon ng kaunting tubig at dahan-dahang ibinuhos sa tuyong lupa ng halaman. At pagkatapos, ginawa nito ang isang bagay na tuluyang nagpatigil sa mundo ni Isagani. Inilapit nito ang mukha sa halaman at bumulong. Hindi marinig ni Isagani ang eksaktong mga salita, ngunit ang tono ay malambing at puno ng pag-asa. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi nito. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Isang babaeng nakikipag-usap sa isang mamamatay na halaman sa gitna ng isang opisina na simbolo ng kapangyarihan at pera. Walang artipisyo, walang pagkukunwari. Isang simpleng akto ng kabutihan na walang hinihintay na kapalit. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Isagani ang kontrata. Nakalimutan niya ang kanyang plano. Ang nakita lang niya ay si Amihan, isang babaeng may kakayahang magbigay ng atensyon at pag-aalaga sa isang bagay na itinuturing na ng lahat na patay na. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isagani Montenegro. Hindi ito isang nangiting pilit para sa mga kliyente. Hindi isang nangiting mapanukso para sa mga kalaban. Isa itong lihim na ngiti. Isang totoong nangiti na hindi niya namalayang nabuo. Isang ngiti para lamang sa kanyang sarili. Nang tumayo si Amihan at lumingon sa gawin niya, mabilis niyang ibinalik ang kanyang seryosong maskara. Ngunit ang init na dulot ng nangiting iyon ay nanatili sa kanyang puso. Nang hapon ding iyon, habang pauwi na sila, nagpaalam si Marco Ventura sa lobby. Mauna na ako, Gani. Ami, it was a pleasure. Muli, ang perpektong nangiti. Pagkasakay nila sa kotse, tahimik pa rin. Ngunit iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na ito nakakailang. Mayroon ng isang bagay na hindi nakikita.
Isang sinulid na nagsisimulang magdugtong sa kanila. Samantala, sa isang malayong sulok ng parking lot, pumasok si Marco sa kanyang sasakyan. Ang nangiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. "Hello?" sabi niya. "Ako to." Sandaling katahimikan. "Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay umaayon sa plano." Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis ang sasakyan ni Isagani. Isang mapanganib na kislap ang gumuhit sa kanyang mga mata. Ang babaeng yon, siya ang magiging pinakamalaking kahinaan niya. Ang bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa paligid ni Amihan. Bawat ngiti na ipinupukol sa kanya ay tila may kasamang tanong. Bawat tingin ay isang pag-aaral. Ang suot niyang itim na gown, na abot sa hig, na pinili ni Isagani para sa gabing iyon, ay mas maganda pa sa lahat ng damit na isinuot niya sa buong buhay niya. Ngunit para sa kanya, isa itong kasuotan ng impostor. Nasa isang malaking charity ball sila na ginanap sa grand ballroom ng isang 5-star hotel na katunggali ng Marahuyo. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang sa mga alahas ng mga bisita. Ang tunog ng mga kubyertos, ang malumanay na musika mula sa isang string quartet, ang halimuyak ng mamahaling pabango, lahat ay banyaga sa kanya. Ang tanging pamilyar na bagay sa gabing iyon ay ang braso ni Isagani na nakaalalay sa kanya. Isang matatag na angkla sa gitna ng dagat ng mga estranghero. "Okay ka lang?" tanong nito sa kanya. Ang boses ay sapat lang para marinig niya. Tumango siya. Pilit na ngumiti. "Oo, medyo nakakapanibago lang." "Just stay close. Huwag mong pansinin ang mga tingin nila," sabi ni Isagani. "Para sa kanila, isa kang misteryo. Hayaan mo silang magtaka." Sinubukan ni Amihan na gawin yon, ngunit mahirap. Ramdam niya ang mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. Sino siya? Saan siya nanggaling? Paanong ang isang tulad ni Isagani Montenegro, na kilalang mailap at halos walang interes sa mga babae, ay bigla na lang nagkaroon ng fiancé? Habang kinakausap ni Isagani ang isang matandang kliyente, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang boses na pamilyar, matamis ngunit may kamandag. "Well, well, well, look who's here." Napalingon si Amihan. Doon, nakatayo si Celestina Imperial, nakasuot ng isang kumikinang na pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang ilang kaibigang babae na halatang mga alipores niya. Lahat ay nakatingin kay Amihan na may halong pangiinsulto. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Isagani. "Celestina." "Isagani, darling." Bati nito. Lumapit at nagkunwaring hahalik sa pisngi ni Isagani, na bahagya namang umiwas. "I didn't expect to see you here, and with your Cinderella." Ang huling salita ay binitiwan niya habang nakatingin ng diretso kay Amihan. Isang direktang sampal. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hinigpitan niya ang kapit sa braso ni Isagani. "Be careful with your words, Celestina," babala ni Isagani. Ang boses ay mababa at mapanganib. Nagtawa si Celestina, isang tawang pilit. "Oh, I'm just admiring her. It's not every day you see a story like this. A poor little maid, swept off her feet by a blind prince. It's so romantic." "Tell me." Lumingon ito kay Amihan. "Ano ang ginawa mo para makuha ang atensyon niya? Mayroon ka bang special skills?" Ang mga kasama ni Celestina ay mahinang nagsihagik-gikan. Ang mga taong malapit sa kanila ay nagsimula ng makinig. Naramdaman ni Amihan na siya ay nasa entablado na naman at ang kahihiyan ay nagsisimulang kumain sa kanya. "Wala akong ginagawa," sagot ni Amihan. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Oh, really?" So ang isang Isagani Montenegro ay bigla na lang nahulog ang loob sa isang
Nobody? It's a miracle, sabi ni Celestina. Ang bawat salita ay may diin ng pangmamaliit. Nang akmang sasagot si Isagani, isang waiter ang dumaan na may dalang tray ng red wine. Sa isang mabilis na kilos, tila aksidenteng natabig ni Celestina ang siko ng waiter habang ito ay nasa tapat ni Amihan. Ang sumunod na nangyari ay tila slow motion. Ang mamahaling alak ay tumapon. Hindi sa sahig, kundi sa mismong dibdib ng kremang bestida ni Amihan. Ang matingkad na pula ay kumalat sa tela, isang malaking mantsa ng kahihiyan. Oh my goodness, I'm so sorry. Sabi ni Celestina, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit sa isang saglit, bago niya maitago ito, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang bulungan ay naging mas malakas. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang magtago. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Ang damit na ito, na simbolo ng kanyang bagong buhay, ay ngayoy nabahiran na. Ma'am, pasensya na po, sabi ng natatarantang waiter. Ngunit hindi sa waiter nakatingin si Isagani. Ang kanyang mga mata, na ngayoy nag-aapoy sa galit, ay nakatitig kay Celestina. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bago pa man niya mailabas ang kanyang galit, ginawa niya ang isang bagay na walang sino man ang inaasahan. Sa gitna ng atensyon ng lahat, sa gitna ng kahihiyan ni Amihan, binitawan ni Isagani ang braso nito. Maingat niyang hinawakan ang baba ni Amihan at itinaas ito upang magkatinginan sila. Huwag kang yuyuko, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang mapanghusgang mga mata, sa harap ni Celestina na ngayon ay hindi makapaniwala, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Amihan. Hinawakan niya ang baywang nito at marahan siyang inilapit sa kanyang katawan. Napapikit si Amihan sa gulat. At naramdaman niya iyon, ang malambot at mainit na labi ni Isagani sa kanyang mga labi. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay malumanay, maikli, ngunit puno ng kahulugan. Isa itong pahayag, isang pag-aangkin, isang kalasag na bigla niyang iniharang sa pagitan ni Amihan at ng buong mundo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ang buong ballroom ay nasa isang kolektibong katahimikan. Maging ang string quartet ay tumigil sa pagtugtog. Si Amihan ay nakatitig lang kay Isagani. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya pa kailanman naramdaman. Isang nakakagulat na kilig. Hindi pa rin binibitawan ni Isagani ang kanyang baywang. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Amihan at bumulong. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Celestina. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang digmaan. Si Celestina naman, na kanina'y nagtatagumpay, ay ngayoy nakatingin sa kanila na may purong puot sa kanyang mga mata. Isang puot na mas matingkad pa kaysa sa mantsa ng alak sa damit ni Amihan. Ang biyahe pauwi mula sa charity ball ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang nakakailang na katahimikan ng mga unang araw nila, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Nakaupo si Amihan sa tabi ni Isagani, suot pa rin ang damit na may malaking mantsa ng alak, na tila isang peklat mula sa laban kanina. Ang kanyang mga daliri ay paulit-ulit na hinahaplos ang lugar kung saan ito natapunan, ngunit ang isip niya ay nasa ibang bagay. Ang isip niya ay nasa halik. Ramdam pa rin niya ang multo ng mga labi ni Isagani sa kanyang mga labi. Isang dampi na panandalian, ngunit nag-iwan ng permanenteng marka. Isa lang iyong palabas, alam niya. Isang paraan para patahimikin si Celestina at ang mga mapanghusgang mata. Ngunit bakit ang puso niya ay tila hindi iyon naiintindihan?
Bakit ito tumitibok ng napakabilis sa tuwing maaalala niya ang mga mata ni Isagani na nakatitig sa kanya bago ang halik? Huwag mo nang isipin yon, biglang sabi ni Isagani na bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nasa kalsada, ngunit halatang ang atensyon ay nasa kanya. Ang aalin po? Nagkunwaring tanong ni Amihan. Ang nangyari kanina. Si Celestina. She got what she deserved. Humiliation. Hindi po yon ang iniisip ko. Mahinang sagot ni Amihan. Lumingon saglit si Isagani sa kanya. Isang tinging tila nagtatanong. Ngunit hindi na nagsalita pa si Amihan. Paano niya sasabihing ang halik na yon? Na para dito ay isang kasangkapan lamang ay ang unang halik na natanggap niya sa buong buhay niya. Pagdating nila sa penthouse, ang tensyon ay mas lalong naging kapansin-pansin. Nagpaalam si Amihan na magbibihis na, isang paraan para makatakas. Ngunit nang nasa pinto na siya ng kanyang silid, tinawag siya ni Isagani. Amihan. Humarap siya. Po? Sa balcony. Mag-usap tayo. Ang balcony ng penthouse ay isang lugar na tila nakalutang sa ibabaw ng syudad. Ang mga ilaw mula sa ibaba ay parang isang karagatan ng mga bituin. Dito, sa lamig ng gabi, tila mas madaling huminga. Nakatayo si Isagani, nakasandal sa railings, hawak ang isang tasa ng kape. Inabutan siya nito ng isa pa. Tinanggap ito ni Amihan. Ang init ng tasa ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanginginig na mga kamay. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Pagsisimula ni Isagani. Hindi ko dapat hinayaang mangyari yon. I should have protected you better. Umiling si Amihan. Hindi niyo po kasalanan. Ganoon po talaga si Ma'am Celestina. Huwag mo na siyang tawaging ma'am. Sabi ni Isagani. May bahid ng inis sa kanyang boses. She doesn't deserve your respect. Natahimik sila sandali. Pinakikinggan ang malayong ugong ng syudad. Noong gabing iyon, noong pinagbintangan ng nanay ko, muling nagsalita si Isagani. Ang boses ay mas mahina na ngayon, tila nangungumpisal. Wala akong nagawa. Bata pa ako. Nakita ko lang siyang umiyak. Nakita ko ang tatay ko na sinusuntok ang pader sa sobrang galit at kawalan ng magawa. Mula noon, isinumpa ko na hinding-hindi na ako magiging mahina. Ulit. Gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako para siguraduhing ang hustisya ay hindi lang para sa mayayaman. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang Isagani Montenegro na walang maskara. Ang nakita niya ay hindi isang bilyonaryong negosyante, kundi isang anak na nasaktan, isang lalaking binuo ng kanyang masakit na nakaraan, isang lalaking katulad niya na may sariling mga sugat. Naiintindihan ko po. Sabi ni Amihan, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi man po pareho, pero alam ko po ang pakiramdam na wala kang magawa. Tumingin si Isagani sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata ay tila hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon itong bahid ng kalungkutan at tiwala. Salamat, Amihan. Ang simpleng pag-uusap na yon ay isang tulay na nabuo sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Isang tulay na gawa sa pinagsamang sakit at pag-unawa. Kinabukasan, ibang-iba na ang pakiramdam. Ang agahan ay hindi na kasing tahimik. Nagtanong si Isagani tungkol sa pamilya niya. Ikinuwento ni Amihan ang tungkol sa kanyang ina at kapatid. Sa unang pagkakataon, nagtawanan sila dahil sa isang maliit na biro. Ngunit habang ang isang koneksyon ay nabubuo sa loob ng penthouse, isang bagyo naman ang nagsisimulang mamuo sa labas. Sa isang construction site ng Montenegro Prime Holdings, si Marco Ventura ay seryosong nakikipag-usap sa isang foreman. Sigurado ka ba sa report mo? Tanong niya. Opo, sir. Yung mga materyales na dumating, substandard. Hindi tugma sa specifications na in-order natin. Kung gagamitin natin to, delikado ang pundasyon. Sagot ng foreman. Sino ang supplier? Yung bago po, sir. Yung inirekomenda nyo.
Isang halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Okay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Huwag mo munang ipaalam kay Gani. Ayokong madagdagan ang stress niya ngayon, lalo na't may bago siyang inspirasyon. Nang hapon ding iyon, habang nagkakape sina Isagani at Amihan sa opisina, sa tabi ng halaman na ngayon may tumutubo ng bagong dahon, isang anonymous tip ang natanggap ng isang kilalang investigative journalist. Isang tip tungkol sa paggamit ng mga substandard na materyales sa isa sa pinakamalaking proyekto ng Montenegro Prime Holdings. Pagkalipas ng ilang oras, ang telepono ni Isagani ay tumunog. Ang kanyang abogado. Gani, buksan mo ang TV News Channel now. Kinuha ni Isagani ang remote at binuksan ang malaking flat screen TV sa kanyang opisina. At doon, sa ilalim ng breaking news, nakita nila ang kanilang mga mukha. Isang larawan ni Isagani at sa tabi nito, isang larawan nilang dalawa ni Amihan na kukuha mula sa charity ball. Ang Montenegro Prime Holdings, na pag-aari ng kilalang bilyonaryo na si Isagani Montenegro, ay iniimbestigahan ngayon dahil sa alegasyon ng pandaraya at paggamit ng mga depektibong materyales sa kanilang pinakabagong proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, sabi ng news anchor. Ang tasa ng kape sa kamay ni Isagani ay nanlamig. Ang ngiti sa mukha ni Amihan ay naglaho. Ang tulay na kanilang sinimulang buuin ay biglang niyayanig ng isang lindol na hindi nila inaasahan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan ni Isagani Montenegro ay mula sa pagiging isang respetadong negosyante ay naging sentro ng isang malaking eskandalo. Ang mga telepono sa penthouse ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga headlines sa internet ay sumisigaw ng pandaraya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Amihan ay isang tahimik na saksi sa unti-unting pagguho ng mundo ng lalaking katabi niya. Nakita niya ang pagbabago kay Isagani. Ang konting init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang nanlamig, napalitan ng yelo. Ang mga ngiti ay nawala. Ang mga malumanay na pag-uusap ay napalitan ng mga maiki-ikling sagot at mahahabang katahimikan. Isang pader na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam, ang biglang itinayo ni Isagani sa pagitan nilang dalawa. Isang umaga, sinubukan ni Amihan na pagaanin ang sitwasyon. Naghanda siya ng agahan, isang simpleng sinangag at itlog, ang tanging alam niyang lutuin. Inayos niya ito ng mabuti sa plato. Ngunit nang lumabas si Isagani mula sa kanyang silid, nakabihis na ito ng formal na damit, ang mukha ay gusot dahil sa puyat at pag-aalala. Isagani, nagluto ako. Mahinang alok ni Amihan. Dumaan lang ito sa dining table na parang hindi siya narinig. Kinuha nito ang kanyang briefcase. Hindi ako mag-aagahan. Malilate na ako. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. Walang pasasalamat. Walang paumanhin. Para siyang hangin na hindi nito nakikita. Naiwan si Amihan na nakatayo sa tabi ng mesa, nakatingin sa dalawang platong inihanda niya. Ang usok mula sa mainit na sinangag ay tila isang paalala ng namumuong distansya sa pagitan nila. Sinubukan niyang intindihin. Mabigat ang problema nito. Maraming nakasalalay. Ang kumpanya, ang pangalan, ang tiwala ng maraming tao. Sino ba naman siya para umakto na parang apektado? Isa lang siyang kasama sa isang kontrata. Ngunit ang sakit na naramdaman niya sa dibdib ay nagsasabing iba ang tingin niya sa kanilang dalawa. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa sala, narinig niya ang boses ni Isagani mula sa study room. Hindi nito naisara nang maayos ang pinto. Ang boses nito ay galit at puno ng tensyon. Wala akong pakialam kahit ano pa ang kailangan. Hanapin ninyo kung sino ang nag-leak ng impormasyon.
I-trace ninyo ang supplier na yan. Sigaw niya sa kausap sa telepono. Sandaling katahimikan. At isa pa, gusto ko may mga mata sa kanya. 24 na oras. Siguraduhin ninyong walang sino mang makakalapit sa kanya. Protektahan ninyo siya kahit ano pa ang mangyari. Napahawak si Amihan sa kanyang dibdib. Protektahan ninyo siya kahit ano pa ang mangyari. Pinoprotektahan siya nito. Ngunit ang paraan ng pagproprotekta ay ang pagtulak sa kanya palayo. Para kay Isagani, tila siya'y isang bagay na kailangang ilagay sa isang ligtas na kahon, isang babasaging pigurin na hindi dapat madamay ng magulong mundo nito. Hindi isang kasama, hindi isang karamay. Nang gabing iyon, hindi na niya natiis. Hinintay niyang matapos ito sa kanyang mga tawag. Kumatok siya sa pinto ng study room nito. "Pasok," sabi ng isang pagod na boses. Naabutan niya itong nakasandal sa kanyang upuan, nakapikit at minamasahe ang kanyang sentido. Ang mamahaling suit ay bahagya nang nakabukas ang butones. Ang kurbata ay maluwag na. Mukha itong pagod, isang pagod na tumatagos hanggang sa kaluluwa. "Isagani," mahinang tawag ni Amihan. Nagmulat ito ng mata. "Anong kailangan mo?" Ang tanong ay hindi malupit, ngunit walang laman. Malamig. "Gusto ko lang, kamustahin ka? Okay ka lang ba?" Isang maikling, mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isagani. "Okay? My company is under investigation. My name is being dragged through the mud. Sa tingin mo, okay lang ako?" Nasaktan si Amihan sa sinabi nito, ngunit pinilit niyang huwag ipakita. "Alam ko. Kaya nga, nandito ako. Kung may maitutulong ako, kahit anong maliit na bagay." Tumayo si Isagani at lumapit sa bintana. Tinalikuran siya. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, isang madilim na figura laban sa kumikinang na syudad. "Wala kang maitutulong," sabi nito. Ang bawat salita ay isang patak ng yelo. "Hindi mo naiintindihan ang mundong ito. Ang mga taong involved dito, marumi silang maglaro. Ayokong madamay ka. Pero kasama mo ako dito, di ba?" Giit ni Amihan, lumalapit ng isang hakbang. "Hindi ba't yun ang usapan? Magkasama tayo dito." Humarap si Isagani. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang purong galit at frustrasyon sa mga mata nito. "Usapan? Amihan, isa lang itong kasunduan, isang arrangement para protektahan ka mula sa isang tsismosa. Iba ito. This is my life's work. Buhay ko ang nakataya dito. Naiintindihan mo ba? Kaya ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo ay ang manahimik at lumayo sa akin." Ang huling mga salita ay tila isang malakas na sampal. Tumagos iyon sa puso ni Amihan. Mas masakit pa kaysa sa mga insulto ni Celestina dahil ang mga salitang ito ay galing sa lalaking nagsimula na niyang napatungo si Amihan. Hindi na niya kayang salubungin ang mga mata nito. "Pipasensya na. Hindi ko na uulitin." Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Bago niya maisara ang pinto, narinig niya ang isang huling pag-uusap. Ang abogado ni Isagani ang nasa kabilang linya. "Gani, nakikinig ka ba?" sabi ng boses mula sa speakerphone. "Sa sitwasyon mo niya ngayon, the prosecution will use everything against you. Kailangan mong iwasan ang anumang maaring maging issue. Kung ako sa'yo, putulin mo na ang lahat ng hindi kinakailangang ugnayan." Hindi na hinintay ni Amihan ang sagot ni Isagani. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng trangka ay tila ang huling pagbagsak ng martilyo sa kabaong ng anumang pag-asa na namumuo sa kanyang puso. Ang pader na itinayo ni Isagani ay hindi na lang basta pader. Isa na itong kuta. At siya, si Amihan, ay nasa labas, mag-isa sa dilim. Desperasyon,
Iyon ang salitang bumabalot sa bawat sulok ng isipan ni Isagani Montenegro. Para siyang isang hari na pinapanood ang unti-unting pagguho ng kanyang kaharian at wala siyang magawa kundi panoorin ito. Ang mga tawag mula sa kanyang mga abogado ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak, isang sirang plaka ng babala at masamang balita. They're building a strong case, Gani. Your connection to Mr. Salcedo, they can twist that. Pwede nilang sabihing kasabwat ka niya sa isang malaking palabas. Putulin mo na ang lahat ng hindi kinakailangang ugnayan. Ang huling payo na yon, iyon ang pinakamasakit. Dahil sa loob ng ilang linggo, si Amihan ay naging higit pa sa isang ugnayan. Siya ang naging liwanag sa gitna ng kanyang magulong mundo. Siya ang katahimikan sa pagitan ng mga bagyo. Siya ang halamang pilit niyang binubuhay. Ngunit ngayon, ang liwanag na yon ay siya na ring naglalagay dito sa panganib. Ang bawat headline na naglalabas ng kanilang litrato ay isang target na ipinipinta sa likod ni Amihan. At alam ni Isagani kung gaano karumi maglaro ang kanyang mga kalaban. Gagamitin nila ito. Sasaktan nila ito para lang mapabagsak siya. At iyon, hinding-hindi niya mapapayagan. Naaalala niya ang kawalan ng magawa ng kanyang ama. Ayaw niyang maranasan iyon. Mas gugustuhin niyang wasakin ang sarili niyang puso kaysa hayaang masaktan si Amihan. Kaya't ng gabing iyon, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyong dumudurog sa kanya, ngunit sa kanyang isip, ito ang tanging paraan. Kailangan niyang itaboy ito. Kailangan niyang saktan ito ng sobra para kusa itong lumayo. Kailangan niyang iparamdam dito na lahat ay isang kasinungalingan lamang. Hinarap niya si Amihan sa sala. Ang babae ay nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nito masabi. Ang bawat tingin na yon ay isang patalim na tumatarak sa konsensya ni Isagani. May kailangan tayong pag-usapan, pagsisimula niya. Ipinilit niyang magsuot ng isang malamig na maskara, isang maskarang gawa sa bakal at yelo. Itinago niya ang lahat ng kanyang emosyon. Tungkol saan? Tanong ni Amihan. Tungkol sa kontrata. Lumakad siya papunta sa bar at nagsali ng alak sa isang baso. Isang props, isang bagay na pagtutuunan ng pansin para hindi niya kailangang salubungin ang mga mata nito. Tapos na. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagkalito sa mukha ni Amihan. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba 6 na buwan? Nagbago na ang sitwasyon, sabi niya. Pilit na pinatigas ang kanyang boses. You've served your purpose. Naniwala na ang lahat, lalo na si Celestina. Ang pagprotekta sa iyo ang unang layunin. Ngayon, tapos na ang trabaho mo. Trabaho? Pag-uulit ni Amihan. Ang sakit ay nagsisimula nang gumuhit sa boses nito. Isagani, hindi ito trabaho. Hindi lang to. Hinarap niya ito. Ang kanyang muka ay isang blangkong pader. Ano? Ano ang inaakala mo? Na totoo ang lahat ng ito? Ang pagpapakilala sa'yo? Ang pagtira mo dito? Amihan, wake up. Isa itong arrangement. Isang business deal. At sa negosyo, kapag hindi ka na kailangan, tinatapos na ang kontrata. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay lason na siya mismo ang unang lumalasap. Nakikita niya ang unti-unting pagguho ng pag-asa sa mga mata nito. Nakikita niya ang pagbasag ng puso nito at dinudurog din yon ang sa kanya. Ang halik? Halos pabulong na tanong nito. Isang palabas. Mabilis niyang sagot. Isang epektibong paraan para manahimik si Celestina. You played your part well. I'll give you that. Sa wakas, ang mga luha ay bumagsak mula sa mga mata ni Amihan. Hindi ito humagulgol, isang tahimik na pag-agos lamang na mas masakit panoorin. Tumingin ito sa sahig, pagkatapos ay sa kanyang kamay. Dahan-dahan, hinubad nito ang singsing na ibinigay niya. Ang singsing na simbolo ng kanilang kasunduan.
Naglakad ito papunta sa center table at maingat na inilapag doon ang singsing. Ang maliit na tunog ng pagtama ng metal sa salamin ay umalingaw sa buong silid, isang tunog ng katapusan. "Salamat sa lahat," sabi nito. Ang boses ay basag, ngunit may dignidad. Sana maayos mo ang mga problema mo." Hindi na niya ito sinagot. Hindi niya kaya. Tumalikod si Amihan at naglakad papunta sa pinto. Bawat hakbang nito palayo ay isang suntok sa sikmura ni Isagani. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang lahat. Gusto niyang hilahin ito pabalik at yakapin. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Isang estatwang bato habang pinapanood niya ang pag-alis ng kanyang puso. Nang sumarado ang pinto at ang mahinang pag-click nito ay ang huling tunog na kanyang narinig. Doon lamang gumuho ang kanyang depensa. Isang malakas na sigaw ng pagkabigo ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa sobrang galit at sakit, sinuntok niya ang pader na semento. Ang matinding kirot sa kanyang mga buko ay walang-wala kumpara sa kirot sa kanyang dibdib. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng malawak at ngayong napakatahimik na penthouse. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang lugar na dati nagsimulang magkaroon ng buhay dahil sa simpleng presensya ni Amihan ay biglang naging isang malamig at walang kaluluwang kulungan. Tumingin siya sa bintana. Nagsimulang pumatak ang ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Na-imagine niya si Amihan na naglalakad sa ilalim ng ulan, mag-isa at walang patutunguhan. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Naglakad-lakad lang siya sa loob ng penthouse na parang isang ligaw na kaluluwa. Nang mapadaan siya sa dating silid ni Amihan, napansin niyang may naiwan ito. Isang maliit na kwaderno sa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya ito. Sa loob, puro mga sketch, mga bulaklak, mga ibon. At sa huling pahina, nakaguhit ang isang pamilyar na bagay. Ang naghihingalong fiddle, fig, sa kanyang opisina. Sa ilalim ng guhit, mayroong isang sulat kamay na pangungusap. Kahit ang halos patay na, pwedeng mamulaklak muli. Even that which is almost dead can bloom again. Hinawakan ni Isagani ang kwaderno ng mahigpit. Ang bigat ng pagsisisi ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib. Itinaboy niya ang tanging taong nagpakita sa kanya na kahit ang isang pusong halos patay na ay pwedeng magmahal muli. Itinaboy niya ang kanyang huling pag-asa. Ang tunog ng ulan sa yero ng bubong ang tanging naririnig ni Amihan. Nakaupo siya sa maliit na sofa sa apartment ni Ligaya, nakabalot sa isang makapal na kumot, hawak ang isang tasang mainit na tsokolate na kanina pa lumamig. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang paalala ng mga luhang ibinuhos niya kagabi. Pagkaalis niya sa penthouse ni Isagani, wala siyang ibang maisip na puntahan. Isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Si Ligaya, ang kanyang matalik na kaibigan. Nang buksan ni Gaya ang pinto at makita siyang basang-basa sa ulan na may mga matang mugto, walang tanong-tanong. Niyakap lang siya nito nang mahigpit at ipinasok sa loob. Doon, sa init ng yakap ng kanyang kaibigan, tuluyan ng gumuho ang lahat ng pader na kanyang itinayo. Humagulgol siya. Ibinuhos niya ang lahat. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pakiramdam. Na siya ay isang laruan na basta na lang itinapon matapos pagsawaan. Ang sama niya, Ami. Ang sama-sama niya. Paulit-ulit na sabi ni Ligaya habang hinahaplos ang kanyang likod. Walang hiya siya. Ginamit ka lang niya. Huwag kang mag-alala. Malalampasan mo rin to. Babangon ka. At kapag nangyari yon, ako mismo ang sasampal sa Montenegro na yon. Ngayon, isang araw pagkatapos ng lahat, ang matinding sakit ay napalitan ng isang mapurol na kirot. Isang pakiramdam ng kawalan. Para siyang isang ibon na pinatikim ng kalayaang lumipad sa alapaap
para lang putulin ang kanyang mga pakpak at ibagsak pabalik sa lupa. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Ligaya. Umupo sa tabi niya. Nagkibit-balikat si Amihan. Hindi ko alam. Maghahanap siguro ng bagong trabaho. Kahit ano. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Pwede kang tumira dito hanggat gusto mo. Salamat, Gaya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, sabi ni Amihan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para maaliw, binuksan ni Ligaya ang laptop at nagsimulang mag-scroll sa mga social media. Tingnan natin kung ano ng chismis sa mundo. Baka naman kinakarma na yung Celestina Imperial na yon. Habang nag-i-scroll sila, puro mukha ni Isagani ang laman ng newsfeed. Mga larawan niya na papasok sa isang korte, mga artikulo tungkol sa kanyang kaso. Pinipilit ni Amihan na huwag tingnan, ngunit ang kanyang mga mata ay may sariling isip. Tingnan mo to, oh, sabi ni Ligaya, itinuro ang isang article. Lalabas na naman daw sa isang interview itong si Marco Ventura, ang loyal na kaibigan at partner ni Isagani. Nako, for sure, ipagtatanggol niya na naman yung amo niyang walang puso. Nasa screen ang larawan ni Marco, nakangiti, mukhang mapagkakatiwalaan. Sa tabi niya ay isang luma niyang larawan, kasama ang kanyang ama, sa isang business event. Tinitigan ni Amihan ang larawan. May kung anong pamilyar dito, isang bagay na hindi niya maintindihan. Gaya, paki-zoom in nga yung nasa likod nila. Sinunod ni Ligaya. Sa likod ng mag-amang Ventura, sa isang malaking tarpaulin ng event, ay may isang logo. Isang logo ng isang kumpanya ng real estate. Isang logo na hindi niya makakalimutan. Nanigas si Amihan. Ang paghinga niya ay tila huminto. Ami, anong problema? Gaya, yung logo na yan. Nanginginig na, sabi ni Amihan. Iyan ang logo ng kumpanya ng mga taong umapi sa nanay ni Isagani. Napatitig si Ligaya sa screen, tapos sa kanya. Ano? Paano mo nalaman? Ikinuwento niya sa akin. Sinabi niya ang pangalan ng kumpanya. Hindi ko makalimutan kasi doon ko unang naramdaman na totoo siya. Isang nakabibiinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang mga piraso ng isang palaisipan ay biglang nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Amihan. Ang pagiging sobrang bait ni Marco, ang biglaang paglitaw ng mga substandard na materyales mula sa isang supplier na inirekomenda nito. Ang perpektong tiyempo ng pag-leak ng impormasyon sa media, ang koneksyon ng pamilya nito sa nakaraan ni Isagani. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. Isang masalimuot na plano ng paghihiganti. Diyos ko, Ami! Bulong ni Ligaya, halata ang gulat sa kanyang mukha. Kung tama ka, ibig sabihin, si Isagani, niloloko ko lang siya ng sarili niyang partner? Ng best friend niya? Biglang nagbago ang lahat para kay Amihan. Ang sakit na nararamdaman niya para sa sarili ay biglang napalitan ng isang mas matinding emosyon. Pag-aalala para kay Isagani. Naisip niya ito, nag-iisa sa kanyang malamig na penthouse, nilalabanan ng isang digmaan, nang hindi niya alam na ang pinakamalaking kalaban ay ang taong nasa tabi niya mismo, ang taong pinagkakatiwalaan niya. Itinaboy siya nito para protektahan siya. Pero sino ang magpoprotekta dito mula sa isang ahas na katabi lang niya? Isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang apoy ng pag-asam para sa dignidad. Ito ay ang apoy ng katapangan. Hindi na siya ang Amihan na yumuyuko. Hindi na siya ang Amihan na tumatanggap na lang ng sisi. Ang babaeng minamaliit at tinatapak-tapakan ay tapos ng umiyak. Tumayo siya. Ang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Tumingin siya kay Ligaya. Hindi ako pwedeng umiyak na lang. May kailangan akong malaman. Anong gagawin mo?
Kailangan kong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sabi ni amihan. Ang boses ay matatag. Babalik ako sa Damarahuyo Hotel. Ang pagbabalik sa Damarahuyo Hotel ay parang pagbabalik sa isang masamang panaginip. Bawat sulok ng marangyang lobby ay nagpapaalala kay amihan ng kanyang kahihiyan. Ngunit ngayon, hindi takot ang nararamdaman niya, kundi isang malamig na determinasyon. Hindi na siya ang housekeeping attendant na si amihan Salcedo. Ngayon, siya ay isang espiya sa sarili niyang kwento. Ang plano nila ni Ligaya ay simple ngunit mapanganib. Nagpanggap si amihan bilang isang bagong ahente mula sa isang kumpanya na nag-aalok ng mga organic cleaning supplies. Suot ang isang murang blazer na hiniram niya kay Ligaya at may dalang briefcase na puno ng mga sample ng sabon at disinfectant. Nagmukha siyang lehitimo. "Good morning po. May appointment po ako sa purchasing department," sabi niya sa receptionist. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Habang naghihintay, pinagplanuhan nila ang susunod na hakbang. Si Ligaya, na naghihintay sa labas, ang tatawag sa telepono ng hotel at magkukunwaring isang galit na kliyente na gagawa ng eksena para makuha ang atensyon ng lahat. Iyon ang magiging pagkakataon ni amihan. At gaya ng inaasahan, pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang pagring ng telepono sa reception. Ang boses ng receptionist ay unti-unting naging balisa. "Yes, ma'am." "Opo, naiintindihan ko po. One moment po." Iyon na ang hudyat. Habang ang lahat ng staff sa lobby ay nakatuon sa nagwawalang kliyente sa telepono, mabilis at tahimik na lumakad si amihan palayo sa reception, patungo sa hallway na papunta sa mga opisina ng hotel. Ang target niya ay si Aling Marta, isa sa mga pinakamatagal ng empleyado sa housekeeping, na malapit nang magretiro. Kilala ito sa pagiging tsismosa pero mabait ang puso. Alam ni amihan na kung mayroong nakakaalam ng mga lumang sikreto ng hotel, si Aling Marta iyon. Natagpuan niya ito sa pantry ng mga empleyado, nagkakape. "Aling Marta?" Bati ni amihan. Napatingin ito sa kanya. "Amihan, ikaw ba yan, Hija? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba?" "May kailangan lang po akong itanong, Aling Marta, at kailangan ko po ng tulong niyo," sabi ni amihan, diretsahan. "Tungkol po ito sa pamilya Imperial at sa mga Ventura." Kumunot ang noo ni Aling Marta. "Naku, Hija, delikadong mga pangalan yan. Matagal na silang magkakasosyo. Noon pa, bago pa man malugi yung kumpanya ng mga Ventura." "Bakit mo na itanong? May connection po ba sila sa nangyari kay Isagani Montenegro?" "Abay, ewan ko, Hija. Ang alam ko lang, yang si Celestina, may gusto yan kay Mr. Montenegro. At yang si Marco Ventura naman, madalas yan dito noon pa, laging kasama ng tatay niya. Kamiting ang mga imperial. Parang anino yan ang pamilya nila. Parang anino." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni amihan. "Saan po ang lumang records office dito?" tanong ni amihan. "Yung mga file ng mga lumang partnership?" Itinuro ni Aling Marta ang isang pinto sa dulo ng hallway. "Doon, Hija. Pero mag-iingat ka. Baka mapahamak ka." Nagpasalamat si amihan at nagmamadaling tinungo ang silid. Isa itong maliit at maalikabok na opisina na puno ng mga filing cabinet. Nagsimula siyang maghalongkat. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat segundong lumilipas. Hinanap niya ang mga file na may label na Imperial at Ventura. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento, nakita niya ito. Isang folder na may lamang mga kopya ng mga lumang kasunduan, mga bank transfer, at mga liham, mga ebidensya ng mga transaksyon sa pagitan ng dalawang pamilya. At sa isang dokumento, nakita niya ang isang detalye na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa account ng mga Imperial papunta sa isang offshore account
na nakapangalan sa ama ni Marco Ventura. Ito ay may petsang malapit sa araw kung kailan nagsimula ang pagbagsak ng kumpanya ng mga Ventura. Ito na. Ito na ang patunay na may tinatago sila. Ito na ang maaaring maging susi para malaman ang motibo ni Marco. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato, ang mga dokumento, gamit ang kanyang telepono. Nang akma na siyang aalis, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang mataas na cabinet. Bumukas ang pinto, pumasok ang isang lalaki. Ang amoy ng mamahaling pabango ay pamilyar. Ang makintab na sapatos ay pamilyar. Si Marco Ventura. Napatakip si amihan sa kanyang bibig. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Anong ginagawa niya dito? Naglakad si Marco papasok. Tila may hinahanap. Kinuha nito ang isang folder mula sa cabinet. Ang mismong folder na kanyang tinitingnan kanina. Tiningnan nito ang laman at bahagyang kumunot ang noo na tila napansin na may gumalaw sa mga papel. Luminga-linga ito sa paligid. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang isang agila na naghahanap ng kanyang biktima. May tao ba dyan? Tanong nito sa katahimikan. Hindi kumibo si amihan. Ang kanyang puso ay halos umakyat na sa kanyang lalamunan. Nagsimulang maglakad si Marco paikot sa silid. Palapit ng palapit sa kanyang pinagtataguan. Isang hakbang, 2, 3. Huminto ito. Sa isang mabilis na kilos, humakbang ito sa gilid ng cabinet at nagtama ang kanilang mga mata. Isang ngiti, isang malamig, nakakakilabot ng ngiti, ang gumuhit sa mga labi ni Marco Ventura. Hindi na ito ang nanangiti ng isang palakaibigang partner. Ito ay ang ngiti ng isang mandaragit na kaharap ang kanyang huli. Narinig ni amihan ang isang malakas na pag-click. Ikinandado ni Marco ang pinto. Dahan-dahan itong pumalakpak. Ang tunog ay isang pang-iinsulto sa nakabibinging katahimikan ng silid. Alam mo, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Ang pinakadelikadong bagay sa mundo ay isang taong walang anuman pero may tapang, katulad mo. Akan, ang bawat salita sa kwaderno ni amihan ay isang sampal sa mukha ni Isagani. Kahit ang halos patay na, pwedeng mamulaklak muli. Isinara niya ang kwaderno, ngunit ang mga salitang yon ay nakaukit na sa kanyang isipan. Ang tanga niya, ang duwag niya. Sa kagustuhan niyang maging isang kalasag, naging isa siyang berdugo. Sinaktan niya ang tanging taong nagpakita sa kanya ng pag-asa. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at ang kanyang telepono. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihin dito ang totoo. Wala na siyang pakialam sa kumpanya, sa kaso, sa pera. Ang tanging mahalaga ay si amihan. Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero nito, ngunit walang sumasagot. Kinakabahan, tinawagan niya ang tanging tao na alam niyang maaaring kasama nito. Ligaya, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Anong kailangan mo, Montenegro? Galit na sagot sa kabilang linya. Kung tatawag ka para saktan ulit ang kaibigan ko, huwag mo nang ituloy. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap. Pakiusap ni Isagani. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Wala siya dito at kasalanan mo kung nasaan man siya ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ang kaba sa dibdib ni Isagani ay naging isang malamig na takot. May nalaman siya, nag-aalangang sabi ni Ligaya. Tungkol kay Marco Ventura, tungkol sa koneksyon ng pamilya niyo. May hinala siyang si Marco ang may pakana ng lahat at pumunta siya. Huminto si Ligaya. Saan siya pumunta? Halos pasigaw na tanong ni Isagani. Sa Marahuyo Hotel, sabi niya. May kailangan siyang patunayan. Sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang mga piraso ng palaisipan na hindi niya makita
Dahil sa galit at pag-aalala ay biglang nabuo. Si Marco, ang tapat niyang kaibigan, ang anino ng pamilya Imperial, ang lahat ng kilos nito, ang lahat ng payo nito, isa itong malaking panloloko. Shit! Bulong ni Isagani. Pinatay niya ang tawag. Habang mabilis na tinatahak ang daan, nag-dial siya ng 2 numero. Ang isa para sa kanyang hepe ng seguridad at ang isa para sa pulis. Pumunta kayo sa Marahuyo Hotel, Records Office now. May hostage situation. Ang biyahe papunta sa hotel ay ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na biyahe sa buong buhay niya. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Huwag kang papahuligani. Huwag mong hayaang may mangyaring masama sa kanya. Nang marating niya ang hotel, sinalubong siya ng kaguluhan. Nandoon na ang ilan sa kanyang mga security personnel. Sir, nakalak ang pinto. May naririnig kaming boses sa loob, sabi ng isa. Ako nang bahala dito, sabi ni Isagani. Walang katok, walang babala. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan at paulit-ulit na sinipa ang pinto. Sa ikatlong sipa, bumigay ang trangka. Bumukas ang pinto at ang nakita niya ay isang eksenang habambuhay niyang hindi malilimutan. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid. Hawak nito sa braso si Amihan, na pilit na nagpupumiglas. Sa kabilang kamay ni Marco ay isang matulis na letter opener na nakatutok sa leeg ni Amihan. Ang mga mata ni Amihan ay puno ng takot. Ngunit nang makita siya nito, isang kislap ng ginhawa at pag-asa ang sumilay. Isagani! Bitawan mo siya, Marco! Sigaw ni Isagani. Ang boses ay isang kulog ng galit na matagal nang kinikimkim. Nagtawa si Marco, isang tawang puno ng kabaliwan. Gani. Laging tagapagligtas. Laging bida. Hindi ka ba napapagod? Tapos na ang laro mo. Alam ko na ang lahat. Talaga? Tanong ni Marco. Lalong idiniin ang letter opener sa leeg ni Amihan. Alam mo ba kung paano wasakin ng pamilya mo ang pamilya ko? Binigyan kami ng mga imperial ng puhunan para bumangon ulit? Oo, pero may kapalit. Ang kapalit ay ang paghihiganti. Ang sirain ka, tulad ng pagsira ng ama mo sa ama ko. Walang kinalaman ng ama ko sa pagkalugi niyo. Kasalanan niyo ang lahat. Ang kasalanan ng ama ko ay ang magtiwala sa isang Montenegro. Sigaw ni Marco. At ngayon, titingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Papanoorin mo kung paano ko sasaktan ang babaeng ito. Ang kahinaan mo. Sa isang saglit, ang mundo ay tila huminto para kay Isagani. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Amihan. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Marco. At naunawaan niya ang lahat. Ang pagprotekta ay hindi pagtataboy. Ang tunay na pagprotekta ay ang pananatili. Ang pagharap sa panganib ng magkasama. Marco, sabi ni Isagani. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses habang dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Ako ang kalaban mo, hindi siya. Bitawan mo siya at ako ang harapin mo. Huli na ang lahat, Gani. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatuon ang atensyon ni Marco sa kanya, ginawa ni Amihan ang isang bagay na hindi inaasahan. Ginamit nito ang lahat ng kanyang lakas para tapakan ng buong puwersa ang paa ni Marco. Aray! Sigaw ni Marco. Bahagyang lumuwag ang hawak. Iyon na ang pagkakataong hinintay ni Isagani. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Marco. Itinulak palayo kay Amihan. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Ang mga papeles ay nagliparan. Ang mga suntok ay umulan. Dumating ang mga pulis at ang security. Mabilis nilang inawat ang dalawa at pinusasan si Marco. Hindi pa tayo tapos, Montenegro. Babalikan na kita. Sigaw ni Marco habang kinakaladkad palabas. Hindi na siya pinansin ni Isagani.
Ang tanging nakikita niya ay si Amihan na nakatayo sa isang sulok, nanginginig pa rin. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tapos na ang panganib. Ang mga pulis ay nagsimulang mag-imbestiga. Ang mga staff ng hotel ay nag-uusisa sa labas. Ngunit sa loob ng magulong silid na yon, para kay Isagani, silang dalawa lang ni Amihan ang umiiral. Dahan-dahan siyang lumapit dito, na tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho ito na parang isang panaginip. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay may galos. Ngunit wala siyang pakialam. Amihan, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng emosyon. Okay ka lang? Sinaktan ka ba niya? Umiling si Amihan. Ang mga luha na kanina pa nito pinipigilan ay nagsimula ng umagos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Ikaw, okay ka lang? Tanong nito pabalik. Ang tingin ay nasa dumudugong labi niya. Hindi sumagot si Isagani. Sa halip, ginawa niya ang bagay na dapat ay ginawa niya noon pa. Hinawakan niya ang mga braso nito, hinila ito palapit, at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, ng pasasalamat, ng pag-aalala, at higit sa lahat, ng isang pag-ibig na hindi na niya kayang itago. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang pamilyar na amoy na kanyang hinanap-hanap. Patawarin mo ako, bulong niya, ang mga salita ay nanginginig. Patawarin mo ako sa katangahan ko, sa kaduwagan ko. Patawarin mo ako dahil sinaktan kita. Naramdaman niya ang pagyakap ni Amihan pabalik. Ang mga kamay nito ay mahigpit na kumapit sa kanyang likod na tila ayaw na siyang pakawalan. Shh! Tapos na! Sagot nito sa gitna ng mga hikbi. Ang mahalaga, ligtas ka. Sa mga salitang yon, lalong nadurog ang puso ni Isagani. Kahit matapos ang lahat ng ginawa niya, ang kaligtasan pa rin niya ang iniisip nito. Humiwalay siya ng bahagya sa yakap para tingnan ang mukha nito. Hinawakan niya ang mga pisngi nito at pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Hindi, sabi niya. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa mga mata nito. Hindi ako ligtas kung wala ka. Amihan, ikaw. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sa lahat ng paraan. At hinding-hindi ko nahahayaang mawala ka ulit. Sa gitna ng nagkalat na mga papel na naglalaman ng mga kasinungalingan at pagtataksil, sa gitna ng mga anino ng kanilang masalimuot na nakaraan, isang katotohanan ang naging malinaw para sa kanilang dalawa. Hindi na ito isang kontrata. Hindi na ito isang palabas. Ang nararamdaman nila ay totoo. At sa wakas, handa na silang harapin ito ng magkasama. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalong yumanig sa mundo ni Isagani Montenegro ay unti-unting humupa, napalitan ng isang katotohanang mas nakakagulat pa. Ang mga dokumentong nakuha ni Amihan, kasama ang testimonya ni Aling Marta at ang pagkanta ni Celestina Imperial na nakipagtulungan sa mga awtoridad kapalit ng mas magaan na parusa, ay naging sapat na ebidensya para idiin si Marco Ventura sa mga kasong corporate sabotage at extortion. Nalinis ang pangalan ni Isagani, ngunit para sa kanya, hindi iyon ang pinakamahalagang tagumpay. Isang umaga, sa Grand Ballroom ng The Marahuyo Hotel, ang mismong lugar kung saan minsan ay pinahiya si Amihan, isang malaking pagpupulong ang naganap. Ngunit ngayon, hindi mga mayayamang kliyente ang naroon, kundi ang lahat ng empleyado ng hotel, mula sa mga bellboy hanggang sa mga chef. Nakatayo sa entablado si Isagani Montenegro, hindi bilang isang akusado, kundi bilang ang bagong majority stockholder ng hotel. Magandang umaga sa inyong lahat, pagsisimula niya. Marami nang nangyari sa hotel na ito. Maraming pagkakamali, maraming inhustisya. Ngayon, oras na para baguhin ang lahat. Ipinahayag niya ang mga bagong polisiya. Mas mataas na sahod, mas magandang benepisyo, at higit sa lahat,
Ang pagtatatag ng isang Independent Grievance Committee kung saan maaaring magsumbong ang sinumang empleyado ng anumang uri ng pang-aabuso nang walang takot na matanggal sa trabaho. Ang isang gusali ay kasing tibay lamang ng kanyang pundasyon pagtatapos niya, at ang pundasyon ng hotel na ito ay kayo. Ang inyong dignidad ay ang dignidad ng Damarahuyo, at hinding-hindi ko nahahayaang mayurakan pa yun ninuman. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa isang sulok, tahimik na nanonood si Amihan kasama si Ligaya. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Hindi na siya isang empleyado dito, ngunit inimbita siya ni Isagani para masaksihan ang sandaling iyon. Kinabukasan, nagkita sila. Hindi sa isang magarbong restaurant o sa penthouse, kundi sa isang maliit at tahimik na coffee shop na paborito ni na Amihan at Ligaya, ang Kapihan Dalisay. Pagpasok ni Isagani, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit hindi niya yon pinansin. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa babaeng nakaupo sa may bintana, nang ngumiti nang makita siya. Amoy. Totoong kape. Biro ni Isagani pag-upo. Napangiti si Amihan. Mas masarap kaysa sa mga mamahaling kape mo, no? Nagtawanan sila. Ang pagitan nila ay komportable at magaan. Wala na ang bigat ng isang kontrata. Wala na ang pader ng pag-aalinlangan. Amihan, pagsisimula ni Isagani, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Sa lahat ng nangyari, isa lang ang napatunayan ko, na mali ako sa maraming bagay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Akala ko, ang pagiging malakas ay ang hindi pagpapakita ng kahinaan. Akala ko, ang pagprotekta sa iyo ay ang pagtatago sa iyo sa likod ko. Pero tinuruan mo ako na ang tunay na lakas ay ang pag-amin sa iyong mga pagkakamali. At ang tunay na pag-ibig ay hindi pagtatago, kundi ang pagsalubong sa anumang hamon ng magkahawak kamay. Isagani, noong una, ginawa ko ang lahat para sa nanay ko, para sa hustisyang hindi niya nakuha. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, ginagawa ko na ang lahat para sa'yo. Dahil ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, kung paano muling magmahal. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon, ngunit hindi ito katulad ng dati. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang singsing, isang napakasimpleng singsing na gawa sa silver, na may disenyong tila 2 dahon na magkayakap. Hindi ito kumikinang. Hindi ito sumisigaw ng yaman. Ito ay simple, tapat, at puno ng kahulugan. Ang halaman sa opisina ko, sabi ni Isagani, ang boses ay bahagyang nanginginig. Namumulaklak na siya ngayon. Lumuhod siya sa sahig ng coffee shop. Sa harap ni Amihan, ang mga tao sa paligid ay napahinto, nanonood. Amihan Salcedo, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Hindi bilang isang kontrata, kundi bilang isang katuwang sa buhay. Hindi bilang isang kasunduan, kundi bilang isang pangako. Pakasalan mo ako. Ang mga luha ay muling umagos sa mga mata ni Amihan. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang lalaking minsan ay naging kanyang tagapagligtas. Pagkatapos ay naging dahilan ng kanyang sakit. At ngayon ay ang kanyang magiging tahanan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Ngumiti si Isagani. Isang ngiting abot tainga, isang nangiting puno ng ginhawa at pag-ibig. Isinuot niya ang singsing sa daliri nito. Sakto, perpekto. Nang tumayo siya, isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng Kapihan Dalisay. Sa huling eksena, makikita silang dalawa sa opisina ni Isagani. Nakatayo sa harap ng bintana, magkahawak kamay at nakatingin sa syudad. Sa kanilang tabi,
Ang dating naghihingalong fiddle leaf fig ay ngayoy malago at may mga bagong usbong na bulaklak. Isang buhay na simbolo ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na nahanap hindi sa karangyaan, kundi sa pagpapatunay na ang tunay na yaman ay ang dignidad at isang pusong marunong magmahal ng totoo. At dito nagtatapos ang matamis na kwento ni na Amihan at Isagani. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo, sa bawat emosyong inyong ibinahagi, at sa pagpayag na maging bahagi kayo ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paalala sa akin na ang pinakamagagandang istorya ay hindi laging tungkol sa mga dakilang laban, kundi sa mga tahimik na tagumpay ng puso ng isang ordinaryong tao. Sa bawat salitang aking isinulat, ninais kong iparating ang isang simpleng mensahe na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kislap ng diamante, kundi sa dignidad na ating pinanghahawakan, sa kabutihang ating ipinapakita, at sa pag-asang hindi kailanman nawawala. Naway ang tahimik na katapangan ni Amihan at ang paghilom ng puso ni Isagani ay mag-iwan ng isang bakas sa ating lahat, isang paalala na kahit ang pinakamatinding sakit ay kayang mapagtagumpayan ng tunay na pagmamahal at pag-unawa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kanilang pag-iibigan ang pinakakumurot sa inyong puso? Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan? Ibahagi po ninyo ang inyong saloob-boobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pagninilay ay ang siyang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aking isinasalaysay. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso.